Nagsimimula na ito. Unti-unti nang nangyayari ang sitwasyong hindi inasahan ni Putin at ng kanyang mga kasama. Umalis na ang mga Ruso sa Crimea. Bawiin ko, maramihan at mabilis tumatakas ang mga mananakop na Ruso dahil sa mga drone strike ng Ukraine na ginagawang imposibleng manirahan dun sa illegal na Inangking Peninsula. Nayanig ng takot ang Crimea. Naguunahan ang mga sasakyan sa tulay ng Kerch, tumatakas papuntang mas ligtas na bahagi ng mainland Russia. Ito na ang pagwawakas ng okupasyon ng Crimea na nagaganap mismo ngayon at hindi na kinailangan ng Ukraine na magpadala ng kahit isang sundalo sa peninsula. Pinalalayas na ng Ukraine ang mga Ruso sa Crimea at mas lalala pa ang kalagayan ng Russia. Pumunta tayo sa tulay ng Kerch. Baka pamilyar ka rito. Ang multi-billion dollar na monumento ni Putin sa inaakala niyang tagumpay niya sa Crimea ay naguugnay sa mainland ng Russia sa sinakop na teritoryo. At sinasabing mahalaga ito para matiyak na ang Crimea ay bahagi ng makinarya ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ngayon, hindi na mahalaga ang tulay ng Kerch. Isa pa rin itong simbolo, pero ngayon ay sumisimbolo kung paano lubusang sinira ng estratehiya ng Ukraine para sa Crimea ang mga plano ni Putin at sinimulan ang pag-aalis ng impluwensyang Ruso sa peninsula. Noong Hunyo 25, iniulat ng United 24 Media ang 10 kilometrong traffic sa tulay ng Kerch. Ang napakahabang linya ng mga sasakyan na iyon ay umaabot mula sa checkpoint na kontrolado ng Russia sa tulay pabalik hanggang sa baryo ng Ivanivka. At puno ito ng humigit kumulang 1,000 at 500 sibilyang sasakyan na lahat ay sinusubukang gawin ang parehong bagay: makalabas ng Crimea sa lalong madaling panahon. Makikita ang napakalaking traffic na ito sa mga satellite photo na nagpapakita kung gaano karaming mga Ruso ang sumusubok tumakas mula sa peninsula. Ayon sa Telegram channel ng Scheme, makikita sa mga larawan ang mga mananakop na Rusong nataranta. Mahigpit na mga hakbang sa seguridad ang ipinatupad sa mga checkpoint sa kahabaan ng Kerch Bridge. Aktibong nagpo-post sa social media ang mga mananakop na Ruso sa Crimea tungkol sa plano nilang umalis habang binobomba ng Ukraine ang peninsula at mga rutang logistical papasok ng Crimea. Hindi ligtas tumawid sa Kerch Bridge dahil madalas suspindihin ang trapiko dahil sa banta ng missile at drone mula Ukraine. Ito ang sitwasyon ng mga mananakop sa Crimea ngayon. Ang naiisip lang nila ay tumakbo. Hindi rin natin nakikita ang traffic sa magkabilang dulo ng tulay. Sa kabila, ang pila ng mga papasok ng Crimea ay halos 1 katlo lang ng gustong umalis. Kung iisipin ang sabuatan, masasabi nating pinipigilan ng Russia ang mga mananakop na lisanin ang Crimea. Sinusuportahan ng ulat ng Pravda noong Hunyo 26 ang argumentong yon na nagsabing isinara ng mga autoridad ng Russia ang Kerch Bridge alas 11:51 ng gabi. Noong Hunyo 25 hanggang 6:14 ng umaga. Noong Hunyo 26 na nagdulot ng matinding trapiko at nagresulta sa mahigit 4 na oras na paghihintay sa panig ng Crimea ng tulay. Mukhang umaasa ang Rusya na sapat ang pagsasara ng tulay ng ilang oras para hikayatin ang mga tumatakas na bumalik, para mapanatili ang ilusyon na maayos ang kalagayan sa peninsula. Matagal na basag ang ilusyon na yan at ang satellite images ang naglalahad ng totoong kwento. Noong Hunyo 26, iniulat ng New Voice of Ukraine na umabot sa 15 kilometro ang pila marahil dahil sa isang pangyayaring nagtulak sa maraming mananakop na umalis na yon. Noong Hunyo 25, nagsagawa ang Ukraine ng malakas na pag-atake sa Crimea. Tinamaan ang 38 target tulad ng air defense system, oil depot sa Zhankoy, thermal power station sa Simferopol, at mga electrical substation sa Simferopol at Sevastopol. Ang Crimea ay kasalukuyang nasa emerhensya, literal at talinghaga. Idiniklara ang regional na estado ng emerhensya sa Sevastopol noong Hunyo 26 matapos ang drone strike ng Ukraine na nagpapakita ng kalagayan ng pananakop ng Russia sa dating tahanan ng Black Sea Fleet bago sila umatras
dahil sa mga drone at missile ng Ukraine. Pero may isa pang emerhensya sa Kremlin mismo o kung saan man nagtatago si Putin sa bunker ngayon. Pinapanood ng leader ng Russia ang isang malaking krisis na nangyayari sa Crimea. Libo-libong tao ang nagtangkang tumakas habang winawasat ng mga pag-atake ang peninsula at isa-isang pinuputol ang mga rutang supply. Habang nagtatago at nagkukunwaring walang nangyayari sa pinakamalaking simbolo ng di umano'y pang-ingibabaw ng Russia sa Ukraine, dapat tanggapin ni Putin ang isang malinaw na katotohanan, lalo pa itong lalala. Balikan natin sandali. Ang 38 na pag-atake sa Crimea ay maaring naging huling patak para sa marami. Kaya maraming mananakop ang naiipit sa trapiko sa Kerch Bridge habang umuwi. Makikita natin dito ang sukdulan ng kampanya na ginawang impyerno ang Crimea para sa mga mananakop na Ruso. Ilang linggo ng sistematikong winawasak ng Ukraine ang mga daanan ng supply papasok ng Crimea, pati na rin ang pangtutok sa mga truck ng supply at gasolina na papunta sa peninsula. Klaro sa lahat ang epekto nito. Nagkaroon ng matinding kakulangan sa gasolina sa Crimea dahil sa mga pag-ataking ito. Madalas hindi makakuha ng gasolina ang mga mananakop dahil inuuna ito para sa militar at mga serbisyong pang-emerhensya. Ilang gasolinahan lang ang may gasolina at nililimitahan sa 20 litro bawat tao ang bentahan at QR coupon lang ang paraan para makabili. Hindi ito maganda para sa gustong kumuha ng gasolina, habil apektado ng internet blackout ang Sevastopol at posibleng buong Crimea. May issue rin sa pagkain. Noong unang bahagi ng Hunyo, iniulat ng Ukraine ang kakulangan ng pangunahing bilihin sa mga supermarket sa Crimea dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa supply ng Russia papasok ng peninsula. Ngayon, ilagay ninyo ang inyong sarili sa kalagayan ng isang mananakop sa Crimea. Nakikita mo ang nangyayari sa paligid mo. Kaunti na ang pagkain sa kabinet at madalas ay hindi sapat ang gasolina sa sasakyan mo para makapunta sa supermarket. Kahit na meron, hindi mo rin masisiguro na makukuha mo ang mga kailangan mo. Sa wakas, sinuwerte ka rin. Bumalik ang internet. Nakakita ka ng gasolinahan na may gasolina at ma-access mo na ang QR code mo. May laman ang tangke, pero di sigurado kung mauulit pa bukas o sa mga susunod na ilang araw. At parang walang pag-asang gumanda ang sitwasyon. Anong gagawin mo? Para sa hindi bababa sa 1,000 at 500 sasakyang nakapila sa Kerch Bridge, ang sagot ay tumakas pabalik sa Russia na umaasang mas magaan ang mga problema roon. Ngayon pa lang nararanasan ng mga mananakop sa Crimea ang impyerno, kaya marami ang gustong tumakas. Isa pang issue na dapat isaalang-alang ay ang Kerch Bridge. Maraming Ruso ang takot na baka hindi sila makakuha ng gasolina para makaalis ng Crimea kapag gusto nila. Natataranta sila na baka isara ng Ukraine ang tanging pagkakataon nilang magdesisyon. Bago namin ipaliwanag, nanonood ka ng The Military Show, kung saan sinusuri namin ang balita para ibigay ang totoong kwento. Mag-subscribe kung nagustuhan mo at balik tayo sa video. Hindi lang dahil nakikipatan ng mga mananakop ang mga bakanting tangke ng gasolina at mga supply na nauubos na sa mga estante ng tindahan. Nakikita rin nila ang mga sunog sa iba't ibang lugar. Ang malalaking usok na umaakyat sa langit tuwing may isa na namang drone o misil ng Ukraine na tumatama sa target nito. Pinakamalinaw ito malapit sa tulay na sinusubok gamitin ng mga Ruso para makalabas ng Crimea. Hindi direktang inatake ng Ukraine ang tulay na yon kahit nitong huli, pero ang ginagawa nila ay matagumpay na pag-atake sa magkabilang dulo ng tulay na yon. Noong Hunyo, 21 ilang araw bago magsimulang mabuo ang mga pila na umaabot ng ilang kilometro, naglunsad ang Ukraine ng mga pag-atake laban sa maritime logistics, isang oil depot, at marami pang iba sa mga teritoryo sa magkabilang panig ng Kerch Bridge. Minsan, umaabot sa Kerch Bridge ang usok ng mga pag-atake na parang nasusunog ang tulay mismo. Hindi naman, pero posible. At iyon ang punto. Ang Kerch Bridge ay isa sa pinakaprotektadong lugar sa Crimea. Nakita natin ang depensa nung inatake ng Ukraine. Maliban sa air defense, gumagamit din ng usok para lituhin ang drone ng Ukraine.
at naglagay ng barge chain para harangin ang maritime drone na sumisira sa suporta ng tulay. Ginagawa ngayon ang mga harang sa katubigan sa paligid ng Kerch Bridge para pigilan ang maritime drone. Gamit man ang lahat ng depensa, matagumpay pa rin ang Ukraine sa pag-atake sa paligid ng Kerch Bridge. Nagpapadala ang mga pag-ataking iyon ng napakalinaw na mensaheng naunawaan ng mga mananakop na nagtatangkang tumakas at walang silbi ang depensa. Kayang abutin ng drone at missile ng Ukraine ang Kerch Bridge. Mahalagang target na ang tinatamaan sa magkabilang panig ng tulay at maaring tulay na mismo ang susunod na target ng Ukraine. Umalis na kayo habang may pagkakataon pa. Kayang sirain ng Ukraine ang tulay kahit kailan, ibig sabihin hindi na kayo makakatakas. Lalo pa ang pinagtitibay ng Ukraine ang mensahe at nagiging malikhain sa pagpapadala ng babala. Nung gabi ng Hunyo 3, lumabas ang mga satellite photo ng mga depensa ng tulay ng Kerch. Iyon ay mensahe na rin. Ang pag-iral ng mga larawang iyon sa publiko ay paraan ng Ukraine para ipaalam sa mananakop na alam nila ang ginagawa ng Russia para ipagtanggol ang tulay. Nakakuha ang Ukraine ng malalapit na larawan ng Kerch Bridge mula sa iba't ibang anggulo gamit ang mga reconnaissance drone na pinatutunayan na ang mga sandatang gustong ipaniwala ng Russia sa mga mananakop sa Crimea na mapapahinto ng air defenses ay nakakalusot at nakakakilos ng walang hadlang. Ngayon, kumukuha pa lang ng larawan, pero sa susunod, maaring magpadala ang Ukraine ng drone na may pampasabog para sirain ang tulay, na tuluyang maipit ang mga nagtatangkang tumakas sa peninsula na halos imposibleng tirhan. Unti-unting inihihiwalay ang Crimea. Alam ito ng mga mananakop, kaya sinusubukan nilang tumakas habang maaari dahil kayang putulin ng Ukraine ang kanilang daan ng pagtakas. Ang mahabang pila ng sibilyang umalis sa Crimea ay problema na para kay Putin na nagpapakita ng paghina ng simbolo ng dominasyon ng Russia sa Ukraine. Pero sa likod ng problemang iyon ay may mas malaki pang issue. Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa isang hakbang ng estratehikong katalinuhan ng Ukraine, kung saan ginamit nila ang klasikong pagkukob bilang isang kasangkapan ng makabagong digmaan gamit ang kanilang mga drone. Nagagawa ng Ukraine ang dating imposibleng bagay. May bansang walang totoong hukbong dagat na nagbablockade sa Crimea nang hindi nilalagay sa panganib ang kanilang sundalo. Pinaigting ang presyon sa mga mananakop ng Crimea na hindi pa nangyayari noon, hanggang sa punto na maaring maging posible para sa Ukraine na basta na lang pumasok sa Crimea at bawiin ito. Nagpakita ng pasensya ang Ukraine at gumamit ng estratehiyang pagpapahina sa kalaban sa mahabang panahon. Ngayon, nakikita natin ang resulta nito sa Crimea. Ang estratehiya ng paghihiwalay ang siyang naglatag ng pundasyon para sa lahat ng nakikita natin ngayon. Nabanggit na natin ito kanina. Sinisira ng Ukraine ang mga truck ng Russia at winawasak ang mga land bridge at highway sa mga sinakop na teritoryo upang halos gawing imposible para sa Russia na maghatid ng tuloy-tuloy na supply at pagkain papunta sa peninsula. Nalampasan o tuluyang winasak ang mga air defense at walang palatandaan na bumabagal ang Ukraine. Noong Hunyo 23, tinamaan ng Ukraine ang tulay ng tren sa ibabaw ng North Crimean Canal sa Crimea. Isa na namang mahalagang daanan ng supply ang napinsala. Sa nayon ng Rozdolna sa Crimea, muling umatake ang Ukraine noong Hunyo 28 na naging sanhi ng pagbagsak ng bahagi ng tulay papunta sa mga riles ng tren. Ang pag-ataking iyon ay isinagawa kasabay ng isa pang pag-atake sa tulay ng riles na tumatawid sa North Crimean Canal. Madalas umatake ang Ukraine at ilang ulit tinatamaan ang parehong target. Bawat bumagsak na tulay ay putol na ruta, kaya mas tumatagal ang pagkaantala para sa mga mananakop sa Crimea na hirap na. Hindi lang mga sibilyang nagtatangkang tumakas patawid sa Kerch Bridge ang natataranta. Ang Crimea, dating asset ng militar ni Putin, ay naging pabigat na ngayon. Hindi lang pumapasok ang supply sa Crimea, lumalabas din ang mga ito. Dahil sa estratehiya ng paghiwalay na binuo ng Ukraine, hindi naabot ng mga supply militar mula Crimea ang mga sinakop na teritoryo, kaya nahihirapan ng Russia sa kanilang pag-atake. Mas mahina na sila ngayon kaysa sa alinmang punto noong 2026 at pinagbabayad sila ng Ukraine. Ang mga teritoryo ay nababawi at mas maraming sundalong Ruso ang namamatay. Lahat ito ay dahil binabakuran ng Crimea
gamit ang isang estratehiyang nakabatay sa drone na hindi pa nagagamit noon. Ang Ukraine ang nagsimula nito, kaya nauubos ang mga Ruso sa Crimea. Alam din ng mga mananakop na tumatakas patawid sa Kerch Bridge na may iba pang darating para sa kanila kung mananatili sila. Isang kakulangan na mas nakapipinsala pa kaysa sa mga nararanasan na ng peninsula ang paparating. At maapektuhan nito ang isang bagay na kailangan ng bawat tao sa mundo para mabuhay: tubig. Hindi maganda ang kalagayan ng Crimea pagdating sa supply ng tubig. Hindi sapat ang likas na supply ng sariwang tubig sa peninsula, lalo na para sa lahat ng mananakop na tumira roon mula ng iligal na aneksyon ni Putin. Alam ng Russia ang problema, at ayon sa Center for European Policy Analysis, nangako si Putin ng $12 bilyong para sa mga proyekto sa tubig sa peninsula sa 2024. Ibinigay ang pangakong iyon matapos malugi ang Crimea ng $140 milyon sa kakulangan ng tubig. Ngunit hindi ito natupad dahil sa istorbo ng bigong pananakop na sumisipsip ng pera at yaman na sana'y magpapahintulot na matupad iyon. Kaya gumagamit ng water pump ang mga mananakop para makakuha ng malinis na tubig. Gumagana ang mga pump pero kailangan din nila ng kuryente. Naalala mo ba ang ilang target na nabanggit namin nung ikwento ang 38 strike ng Ukraine na nagpasimula ng paglikas sa tulay? Anong tinarget nila? Mga thermal power plant at substation ng kuryente na mahalaga para makarating ang malinis na tubig sa mga mananakop. Iniulat ng Moscow Times na ang mga strike na nagdulot ng pagkasira ng kuryente ay nagdulot din ng problema sa presyon ng tubig sa ilang bahagi ng Sevastopol. Nakikikita ng mga mananakop sa tulay ang nakaambang kapahamakan. Alam nila na hindi ito titigil at nakikita nilang lalong lumalalim, lumalakas at nagiging mas matagumpay ang mga pag-atake ng Ukraine. Naubusan na sila ng gasolina at pagkain. Ngayon, mawawala na rin ang tubig dahil inaatake ng Ukraine ang mga pasilidad ng enerhiya na mahalaga sa daloy ng malinis na tubig sa Crimea. Hindi na nakapagtataka kung bakit libu-libong mananakop ang nagmamadaling tumakas sa huling tulay palabas ng Crimea. Kung di siray ng Ukraine ang tulay ng Kerch, maaring siray nila ang mas maraming pasilidad ng kuryente o pareho, habang tuloy ang pag-atake sa supply at unti-unting nasisira ang depensa sa Crimea. Gusto mo bang maging parang madaling puntiryahin sa lugar na hindi na kayang ipagtanggol ng diktador mong leader? Siyempre hindi, at ganun din ang mga mananakop, kaya sila nagmamadaling tumakas. Ngayon, may malaking problemang kinaharap si Putin. Alam niyang epektibo ang estratehiya ng Ukraine at hindi niya ito mapigilan. Hindi na nga makapagpadala ang Russia ng dagdag na depensa sa himpapawid sa Crimea dahil patuloy na pinuputol ng Ukraine ang mga pangunahing daanan ng supply na nagpapadali sana nito. Ngayon, hinaharap ng Russia ang pagdagsa ng mga taong halos may tuturing na mga refugee na bumabalik sa mainland. Isipin mong hindi titigil ito at ang 15 kilometrong pila sa Kerch Bridge ay magbubunsod ng pagtakbo ng mga mananakop mula Crimea. Mga 2 milyong tao yan na susubukang bumalik sa Russia at malaking problema sa infrastruktura yan na kailangang harapin ng Kremlin. Anong mangyayari sa kanila? Sanay silang manirahan sa lugar na dapat ay marangyang destinasyon para sa mga Ruso. Kaya hindi sila makokontento sa malayong reyon kung saan pwedeng kalimutan sila ni Putin. Papasok sila sa pinakamataong bahagi ng Russia mula sa Kerch Bridge at nais nilang lumipat sa mas mayayamang lugar tulad ng Moscow at St. Petersburg. Ito ang mga uri ng lungsod na makakakita ng dagsa ng dating mga mananakop na sobrang dami na hindi na sila pwedeng baliwalain. Ang libu-libong refugee mula sa hanay ng mga mananakop ang magiging pinakamalinaw na senyales para sa sinumang nalilinlang pa rin ni Putin na maayos ang takbo ng digmaan sa Ukraine na talagang napakasama na ng nangyayari. Babalik ang digmaan sa Russia sa ibang paraan na maaring mag-udyok sa mga mamamayan na kumilos laban sa kanilang pinunong baliw. Para kay Putin, mawawala ang pinakamahalagang hiyas. Magiging ghost town ang sinakop na Crimea
iniwan ng mga Rusong na niwalang kaya silang protektahan ng kanilang presidente. Ang dakilang kwento ng tagumpay sa 25 taong pamumuno ni Putin sa Rusya ay mauwi lamang sa isa na namang kabiguan. At ang pananaw ng mundo tungkol sa Rusya ay tuluyan ng magbabago. Hindi nga mapanatili ni Putin ang kontrol sa isang peninsula, paano pa siya mananalo sa digmaan laban sa Ukraine? Nakikikita natin na hindi na po protektahan ni Putin ang Crimea, Moscow o iba pang lugar na naabot ng mga drone ng Ukraine. Nagbabo na ang takbo ng digmaan at habang humahaba ang pila sa Kerch Bridge, dumarami ang tsansa ng Ukraine at kaalyado nitong idiin palalo ang kalaban. Crimea ang simbolo ng kapangyarihan ni Putin. Kung bumagsak ito at kakasimula pa lang ng Ukraine, dapat matapos na ang pananakop ni Putin sa Ukraine. At tila hindi pa sapat ang lahat ng nangyayari kay Putin at Russia. Nakita ng nila ito, pero wala silang nagawa para pigilan. Napaka-perpekto ng plano ng Ukraine, mula konsepto hanggang pagpapatupad. Nabanggit na ang plano, pero kung gusto mong maintindihan, may video kami para sa'yo. Nabitag na sila at ang Russia ay nagpupumiglas habang naghihintay na mamatay. Panurin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa balita tungkol sa kapalpakan ni Putin sa Crimea. Salamat sa panonood!